Good morning! Hello, hello, hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon sa ating pakikinig lagi ng salita ng Diyos sa patuloy po nating pagbabasa na andito na tayo sa aklat na sulat ni Judas. So itong Judas na ito po ay ito po yung pinakahuling aklat bago pahayag na kung saan ang pahayag, ang pinakahuling-huling aklat ng Biblia. So nakita po natin yung papaano ang pagtuwid sa atin ng Diyos, pagpapaalala sa atin ng salitang ito kung papaano nating mapanatili ang ating mga sariling walang kapintasan dahil ang pagdating po sa pahayag, dito na po yung paghuhukom na talagang pupuksain ng Diyos ang sanlibutan. At kaya ipiniprepare tayo bago dumating ang panahon na yon ay madatnan tayong malinis sa mga huling araw. Kaya puro po pagpapaalala ang ating naririnig dito sa mga chapter by chapter. So ngayon sa aklat ng Judas, kunin niyo po ang inyong mga Biblia para mas malinaw kasi or mas maganda kasi na habang binabasa ko ito, nakikita niyo rin po sa inyong mga Bible ang aking binabasa. So pasimulan po natin ito at napakahalaga ito. Tayo po ay manalangin muli na hilingin ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu na siya namang tagapagturo po sa atin at nagbubukas ng ating kaunawaan upang maintindihan natin ito. So let's pray. Hallelujah, aming dakilang Diyos na tapat, aming Ama sa langit na makapangyarihan, nakatunghay sa amin sa lahat ng oras. At Ama, alam po namin, O Diyos, na walang nalilingid sa iyo. Kaya sa oras na ito, kung sino man po sa amin dito, sa mga nakakarinig na to, na nagbukas ng mensaheng ito, na naririnig ang kasama namin na nananalangin sa oras na to, dalangin po namin, O Diyos, ang pagbukas niyo po ng karunungan naming lahat, O God. Buksan niyo po ang karunungan ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Buksan niyo po ang karunungan ng bawat isa sa amin upang maintindihan namin ang iyong mga salita. O kahabagan niyo po kaming lahat na tumimo ito sa amin. At Lord, hinahadlangan namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang anumang mga distractions sa isip, anumang gawa ng masamang espiritu sa isipan ng sino man, O God. Ito po ay winawaksi namin at ito'y mapalitan ng kagandahang loob mo, O God. Mapalitan ng karunungan na nagmumula sa iyo upang maunawaan ng bawat isang salita, ang salita mo, at masunod namin ito at layuan ang anumang panlilinlang ng dyablo sa bawat isipan, O God. Salamat po, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyong banal na Espiritu ang pagkilos ng kapangyarihan mo sa salitang ito, at dahil idinalangin at idinudulog namin ito sa iyo sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, ito po, Judas, panghuli, bago ang pahayag na kung saan ang pahayag, siya po yung pinaka-finale, kumbaga sa sa kabuuan, yung pinakahuling-huli na gagawin ng Diyos sa sanlibutan bago ang pagtubos ng Panginoong Hesus sa ating lahat. So buksan po ninyo yan, Judas, at basahin ko muna ang pasimula dito, Ang sabi po dito, ang sulat ni Judas ay babala laban sa mga huwad na guro na nagsasabing tunay na mananampalataya rin sila. Yan po yan, maraming mga taong nagsasabi, nagsasadyos man ako. Ako naman ganito. Pero pakinggan po natin. Dito natin makikita kung sino ang tunay na nasa Diyos at hindi. Sabi po diyan, sa maiksing sulat na ito, na ang nilalaman ay kahawig ng pangalawang Pedro, pinayuhan ng sumulat ang kanyang mambabasa na panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. So nakita po natin, inhalin tulad ito, sabi dyan sa pangalawang Pedro, dahil doon sa 2 Peter, nakita po natin doon ang mga tungkol sa mga huwad na guro, kung ano ang mga palatandaan ng mga huwad na guro. Ibig sabihin, hindi na makita sa kanilang pamumuhay ang kanilang ginagawa na kahit sila may mga bit-bit pa na Biblia pero taliwas sa kanilang buhay
ang ginagawa nila. Ano po? At iyon ay dahil sa, anong nasabi doon? Ang mga huwad na guro, iyon ay mga, kumbaga, mga naandoon yung mga ugali na mga pansarili. Walang pag-ibig sa kapwa. At marami pa po doon. At yun ang nakalagay doon, mga kahalayan, di ba? Mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, yun yung mga tinukoy doon ng mga bunga ng laman, na hindi kinalulugdan ng Diyos. At sabi po dito, sa Judas, yun na nga, verse 1, mula kay Judas, lingkod ni Hesukristo at kapatid ni Santiago. So itong nag-gawa ng aklat na ito po, hindi ito si Judas Iscariote, na yun ay ang nagkanulo sa Panginoong Hesus na ipapako siya sa krus dahil din sa pera. Nasilaw sa pera si Judas, kaya ipinagkanulo niya ang Panginoong Hesus, at ito ay napinako sa krus ng mga Parisiyo. So ito pong Judas na itong binabasa natin, ito ay kapatid ni Santiago, na kung saan ito ay isang lingkod din ng Panginoon. So sabi po dito, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama, at iniingatan ni Hesukristo, sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. So sabi po dito, ang mga huwad na guro, ayan, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang ayaw kumilala sa Diyos. So ang sabi po dito ni Judas, na dapat sana ang isusulat sa ating mga mambabasa or mananampalataya or mga pinabanal ng Diyos, ang itatapik niya sana dito, dapat sana ang isusulat ko sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin. Kasi we know, na meron tayong kaligtasang tinanggap, pero sabi niya, ngunit nakita kong kailangang isulat sa inyo ang panawagan na inyong ipaglaban ang ipananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailan paman. So instead na mag-usap tayo tungkol sa kagandahang loob na tinamasa sa atin, mas pinahalagan ni Judas na i-remind ang mga believers or ang mga pinili ng Diyos na pinagkalooban ng kaligtasan, mas pinili niyang i-remind or paalalahanan ang iglesia na magpakatatag tayo sa pananampalatayang ating tinanggap dahil may nakapasok sa kasamahan na hindi kumikilala sa Diyos. Okay? So pakinggan po natin. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ang kanilang kahalayan. So ibig sabihin, may mga Kristiyano or mga iglesia na napasok nitong mga huwad na guro or mga taong ayaw kumilala sa salita ng Diyos at binabaliktad ng kaaway ang kaunawaan. Kaya nagdudulot ito ng confusion sa loob ng iglesia. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katuwiran ang kanilang kahalayan. Yan po yung sinasabing, nagjo-Diyos man ako. Diba? Pero nagsasabi silang nagjo-Diyos o nagpapahalaga sa Diyos, pero hindi nila sinusunod ang utos at salita ng Diyos at nakikita ito sa kanilang pamumuhay. Dahil ang totoong sumusunod sa Diyos, makikita rin ito sa pamumuhay, ang bunga ng banal na Espiritu na laging pinapaunawa sa atin kung ano ang bunga ng Espiritu ng Diyos ay kalaban ang mga gawang makalaman.
At alam natin kung ano ang mga makalaman. Kaya dito pa lamang nagpapatunay na nakikilala natin ang puno sa kanyang bunga. Amen? So kahit ano pang sabihin ang bunga, sabi doon, kung ang puno ng ubas, hindi ito magbubunga ng mangga. Ibig sabihin, lalabas ang katotohanan sa taong yan kung siya ba talaga ay naka-line up sa kalooban ng Diyos or sa bibig lamang ito nagmumula at hindi ito makita sa kanyang gawa. Binabaluktot, sabi dyan binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Mabigyan lamang katuwiran ang kanilang mga kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Kristo. Anong ibig sabihin ng ayaw kilalanin si Kristo? Kasi may nagsasabi, may nagdadala rin ng pangalan ni Kristo. Anong ibig sabihin ayaw nilang kilalanin si Kristo? Iyan po ang nagsasabing Kristiyano pero inaayawan ang salita ng Diyos. Nagsasabing Kristiyano pero hindi sumasali sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinasabi nilang sila'y Kristiyano pero ayaw pagdating sa salita ng Diyos. Iniiwasan nila ang salita ng Diyos. Iyan po ang ibig sabing ayaw nilang kilalanin si Kristo dahil si Kristo ang salita. Kaya sino mang nagre-reject ng Word of God, napakalinaw. Kinakalaban nila si Kristo. Dahil ang salita ay si Kristo at itong salitang ito po, dito nagmumula ang instruction ng Diyos. Kaya yan natin makikita sino ang mga huwad, sino ang mga hindi totoo. Sila ang nagsasabing Kristiyano pero ayaw sa pakinggan ang salita ng Diyos. Salungat ang kanilang ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kinakalaban nila si Kristo sa paanong paraan. Word of God, this is the Word of God. This is Christ. Napakalinaw. Ang salita ay nagkatawang tao at nakasama namin ayon sa kila Juan. Pero itong itong taong ito nagsasabi, kilala si Kristo na ayaw sa Word of God. Isa siya pong bulaan. Kaya nga makikita natin sa gawa Kahit ano pang sabihin na ako'y nagsasadyos, kung salungat naman ang ginagawa ayon sa salita ng Diyos, walang kababaan, walang pagpipigil sa sarili. Ang bibig hindi napipigilan. Masama lagi ang nakikita sa kapwa, ang sarili niyang buhay hindi niya nakikita. Iyan po ang sumasalungat sa salita ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ang dulot nito'y kahinahunan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig, puro pag-ibig, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Pag-ibig ang kabuuhan ng lahat. Kaya sino mang napupuot sa kanyang kapwa isang sinungaling. Tulad ng sinabi ng salita ng Diyos. Sinungaling. Kaya ito po pagtuturo ito sa atin, masakit ang salita ng Diyos. Pero ito dito tayo natuturuan dahil maraming nagsasabing sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa Diyos, yung kapwa mong pinakamahalagang utos. Yung pinakamalagang dalawang utos, ang utos ng Diyos, yung pangalawang mahalaga. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Hindi nagagawa, hindi sasabihin nagsasadyos at sumusunod sa Diyos. Paano mo masasabing nagsusunod sa Diyos yung pag-ibig sa kapwa? Hindi mo nagagawa. Yan po ang mga tinutukoy dito at nakakatakot ito sa mga taong matitigas ang puso at ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin ito at mag-warning ito sa ating lahat. Alam natin ang ating ginagawa kung ito'y sa Diyos o hindi. Huwag mo nating linlangin ang ating mga sarili. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, mabuksan nawa ang kaisipan at kaunawaan, makita ang mga kilos kung ang ginagawa ba talaga ay kalooban ng Diyos or ang ginagawa ay kalooban ng sariling laman at kaisipan na nanglilin lang sa kanyang sarili. Dahil kita natin kung lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng Espiritu na sasabihin mong nasa Espiritu ka ng Diyos pero nakikipag-away ka sa iyong kapwa. Ang salita ng Diyos po, magkabila na italim. Totoo. Dahil sinusupil nito ang mga maling kaunawaan. Makikita natin kung tayo nasa Diyos, kung sumusunod tayo sa utos ng Diyos. At alinmang hindi pagsunod, mali daw sinasabi nito, ayaw nilang kilalanin si Hesukristo.
Kaya kung hindi mo namamahal ang iyong kapwa, wag mong sabihing nagsasadyos ka. Dahil napakalinaw dito, yan ang pangalawang utos ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po ayaw nilang kilalanin si Jesucristo. Ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin po niyan. Ang ating kaisa-isang Panginoon, pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinasabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Ito po, babala ito sa iyo. Ikaw, kung may kaaway ka at kasamaan ka ng loob sa iyong kapwa, huwag mong hintayin ang parusa ng Diyos. Dahil malinaw dito, parurusahan ng Diyos ang ayaw sumunod sa kanyang mga salita. Verse 5, kahit alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa ring ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nananalig sa Kanya. Yan po ang pinapaalala sa atin. Pinakita dito lahat kinahabagan ng Panginoong Hesus. Inilabas ang mga Israelita sa pagkakaalipin ng mga Ehipto, mga Egyptian. Pero along the process na naglalakad, sino mang nagkasala doon ay pinaparusahan ng Diyos. So ang ibig sabihin, kahit nakilala mo si Kristo, nabautismuhan ka, kahit ikaw ay nasabing born again Christian, or kahit ano pa, kung ikaw ay nagkakasala at patuloy sumusuway sa kalooban ng Diyos, parurusahan ka. Pakalinaw po yan. Pinarusahan ang mga hindi sumusunod. At ito po ang sinabi dito, kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa ring ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nananalig sa Kanya. Ibig sabihin, hindi sumusunod sa command, hindi sumusunod sa instruction ng Diyos, dahil umiiral ang kanilang laman. Pag gutom na, kapuro sila reklamo. Pag wala yung gusto nila, reklamo sila kay Moses. Ayan, ano pang sabi po dito? Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan, kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Sa bawat tao, kahit sinabi mong ikaw ay Kristiyano, kung nagkakasala ka, parurusahan ka ng Diyos. Napakalinaw po ito, Mabuksan nawa ang kaisipan. It's about time to check ourselves, I-check up natin ang ating mga sarili. Baka nabubulaga na tayo, na patuloy kang nagsasabing nasa Diyos, pero ang gawa mo ay salungat sa sinasabi ng Diyos. Very timely po ang mensaheng ito. Alam ng Diyos kung ano ang totoong mga kaganapan sa ating buhay. Kaya tayo pinapaalalahanan dahil mahal tayo ng Diyos. Verse 7. Alalahanin din ninyong na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ng lungsod ay nalulong sa kahalayan at di likas na pagnanasa ng laman. Kaya sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Yung mga taga Sodoma, kumbaga sabi dyan, ito ay nalulong sa kahalayan at di likas na pagnanasa. Anong ibig sabihin, di likas na pagnanasa? Hindi normal. Kasi itong mga taga Sodoma at Gomora, ang pinagnanasahan nila yung kapwa nila lalaki. Dahil nakita natin doon nung panahon na si Lot ay may bisita mga anghel. Yun ang gustong pasukin ng mga kalalakihan sa Sodoma. Gusto nilang makipagtalik doon sa mga anghel na naandoon sa bahay ni Lot. Kaya itong sinasabi dito, sabi dyan, nalulong sila sa kahalayang di likas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Wina-warningan tayo. Hanggang kailan pa magiging matigas ang mga puso ng tao? Hanggang kailan? Hanggang hindi ba dumating ang parusa? Saka lang doon sila magsisisi? Ito po, wag mo nang hintayin, kapatid.
na dumating pa ang parusa. Bago ang lahat, ang nais ng Diyos, magsisi katalikuran ang iyong kasalanan. Tingnan natin ang ating mga sarili. Huwag tayong magmalaki. Ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay ibinabagsak ng Diyos. Verse 8. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitaing dinudungisan ng kanilang sariling katawan. Yung isip nila po, napupoison ng sariling isip. Napupoison kaya nakakapasok ang masamang espiritu dahil ang taong ito wala nang nakita kundi puro inggit sa kanyang puso. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitain, dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan, hinahamak nila ang may kapangyarihan at nilalait ang mariringal na anghel. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa diablo tungkol sa bangkay ni Moses, ay hindi nangahas gumamit ng paglalapastangan. Anong ibig sabihin dito? Mababasa po natin sa dulo. Kahit ang anghel, hindi siya gumamit ng paglalapastangan. Hindi siya gumamit, sabi dito, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, nang makipagtalo siya sa diablo tungkol kay Moses, ay hindi nangahas gumamit ng paglalapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan ka nawa ng Panginoon. Hindi niya nilapastangan. Pero may mga taong nilalapastangan maging ang pangalan ng simbahan. Ano ang si maging si Miguel na anghel? Hindi siya nagsalita laban o paglalapastangan, kundi ang sinabi niya lang parusahan ka nawa ng Panginoon. Pero may tayo mga tao na ayaw lamang sa grupo o ayaw sa nilalapastangan ang templo ng Diyos sa kanilang mga pananalita. Verse 10, ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nauunawaan. Palibhasa, hindi nga nauunawaan. Kaya kung ano-ano ang lumalabas sa bibig, nilalapastangan ang simbahan, nilalapastangan ang grupo, hindi niya nauunawaan. Iyan po ang sinasabi dito. Sabi dyan, ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin. Masunod lamang kung ano ang laman ng puso, kung ano-anong lumalabas sa bibig. Kung ano-ano ang lumalabas sa bibig na mga wala, out of control. Nilalapastangan, hindi simbahan ng Diyos o hindi ang templo ng Diyos ang nilalapastangan ng taong iyan, kundi mismong ating Espiritu Santo. Napakalinaw po ito. Kasi maraming mga ganyan na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw na nga nilang sumunod. Nilalait pa nila ang mga gustong sumunod. Katulad ng sinabi doon, ng Panginoong Jesus, ayaw nyo na ngang sumama, ayaw nyo na ngang pumasok sa karya ng Diyos, hinahadlangan nyo pa ang mga gustong pumasok. Dahil, saan? Dahil hindi nila nauunawaan. Sabi dyan, ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nila nauunawaan. Sila'y tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin. Kaya kung ano ang galit ako. Ayoko sa grupo ninyo, ayoko. Ayoko sa simbahan ninyo, ayoko. Hindi nila naunawaan na ang Diyos ang nilalapastangan nila. Katulad ng sabi po dito, nilalapastangan nila ang Diyos. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Kasi kung naiintindihan nila ang salita ng Diyos, hindi sila kukontra sa patungkol sa kalooban ng Diyos na ang lahat ng kalooban ng Diyos dito nagmumula. At ang sinusunod po natin galing sa salita ng Diyos. Marami silang pinangahawakan ng mga katang-isip nang akala nila yun ang tunay na Diyos. Pero ang totoong tunay na galing sa Diyos ay nanggagaling sa salita ng Diyos, period. Nalilin lang sila. Kaya makikita natin sa kanilang gawa
na hindi espiritu ng Diyos ang nagdadala sa kanila dahil pinabubulaanan ito, pinapakita ng kanilang gawa na sila ay galing sa espiritu ng kaaway. Dahil ang espiritu ng Diyos, nandyan ang kahinahunan, pagpapakumbaba, pagpipigil sa sarili at pag-ibig sa kapwa. Kapag wala po ang bagay na ito sa isang tao, napakalinaw ang espiritu nila ay galing sa dyablo. Ang salita mismo ang nagsasabi niyan, hindi po galing sa akin. Nabasa natin ito nung isang araw sa 2 Peter. Ang mga ganyang pag-uugali ay galing sa espiritu ng dyablo. And then magkiklaim silang nagsasa-Diyos? Mamulat nawa, kahabagan nawa sila ng Panginoon, kahabagan nawa ang kanilang kaisipan bago dumating ang parusa sa kanilang buhay. Hindi po tayo nag-conclude ng pangangaral. Salita ng Diyos ang binabasa natin. This is very timely. Hindi ko ito pinili. At sa araw na to, ito ang eksaktong ibinigay ng Diyos sa atin. Sa pagsusuyod natin day by day ng Word of God. Verse 11, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumusunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil sa mga salapi. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya sila'y namatay ding katulad niya. 3 bagay po itong ginamit na halimbawa sa mga taong ganito po. Ang una, si Cain. Balikan po natin ang 3 karakter na ito. Si Cain, si Balaam, at si Korah. Una, si Cain. Kasi ang sabi dito, ang mga katulad nila ay sumusunod ito sa halimbawa ni Cain, ni Korah, at ni Balaam. Ito yung mga taong mga nagsasabing nagdiyos. Ito yung mga taong nagsasabi na sila din ay sumusunod sa Panginoon, pero ang gawa nila ay sumasalungat. At ito po ang sabi dito, si Cain. Unahin natin si Cain. Sino si Cain? Si Cain ay ang anak ni Adan at ni Eva. Si Cain ang panganay, ang bunso si Abel. Makikita natin sa kasaysayan ng Genesis 4 na si Cain ay nag-alay sa Diyos. Subalit si Abel nag-alay din sa Diyos, pero ang inalay ni Abel ay ang pinakamainam na bahagi ng kanyang ani. Si Cain, basta lang nakasabi doon nag-alay. Pero walang nasabi na ang pinaka-the best ang inalay ni Cain. Kaya doon sa kasaysayang iyon, mas kinalugdan ng Diyos si Abel. Dahil ibinigay niya sa Diyos ang pinakamainam, kaya kinalugyan siya ng Diyos. So ang nangyari dito kay Cain, nagselos sa kanyang kapatid. Dahil mas kinalugdan ng Diyos ang gawain ni Abel. Kaya anong ginawa ni Cain? Nang gusto niyang patayin itong si Abel dahil sa selos. Pero bago nangyari ang bagay na yon, binabalaan ng Diyos si Cain. Binabalaan ng Diyos si Cain dahil nakikita ng Diyos na nangingibabaw ang galit sa kanyang puso. Kaya ang sabi niyan, pagtagumpayan mo yan, Cain. Basta kung nasa Genesis po ito, ang sabi diyan, ngunit hindi kinalugdan ni Cain, hindi kinalugdan si Cain. At ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Ang tao pong may selos, ang taong may inggit, nakikita po yan sa mukha. Hindi mailarawan, sabi dito, Hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya kung may mga nakikita tayong mga nakasimangot na wala ka namang ginagawa, lagi sayang nakasimangot at hindi maipinta ang muka, inggit ang naghahari sa puso ng tao na yan. Tulad ni Cain na nagsiselos dahil mas kinalugdan ng Diyos ang kanyang kapatid. Dahil the best ang ginagawa ni Abel. Si Cain basta ginawa niya lang, akala niyang ginawa, mas kinalugdan ng Diyos ngayon ang kapatid. Kaya nagselos itong si Cain, kaya hindi maimpinta ang kanyang mukha sa galit.
Sabi dito, kung mabuti ang ginawa mo, dapat ka sanang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop, sabi dyan, na laging nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang paglabanan mo ito. So binabalaan ng Diyos si Cain. Nakikita ng Diyos ang selos sa puso ni Cain at hindi ito may puntura sa kanyang mukha ang galit sa kanyang kapatid. Kaya binabalaan ng Diyos si Cain. Ang sabi diyan, pagtagumpayan mo yan dahil ang kasalanan ay talagang gustong umiral sa puso ni Cain. Kaya sabi ng Panginoon, labanan mo ang nararamdaman mong yan. Labanan mo ang pagkainis mo sa iyong kapatid dahil paghaharian ka niyan. At ang pag naghari ang kasalanan, ayan ang nagdulot doon. Pinatay ni Cain si Abel. Yan ang example dito, dahil sa selos. Pero makita natin ang parusa ng Diyos sa taong gumawa nito. Makapitong patong ang parusa. At nakita po natin yan, ito pa. Sunod kay Cain, si Balaam. Itong tatlong ito ang ginamit ng Diyos. Si Balaam, dahil sa salapi, pag-ibig sa salapi, kaya siya, kumbaga nag-compromise. Kaya siya, na kahit alam niya ang katotohanan, dahil sa pag-ibig sa salapi, nag-compromise si Balaam. At ito namang si Korah, tanda natin ito, si Korah, naghimagsik si Korah. Ito, si Cain, nagselo sa kapatid dahil mas kinalugdan ng Diyos si Abel. At itong si Balaam dahil sa pera, kaya siya nag-compromise. At itong si Korah ang gusto niya siya ang masunod. Ayaw niyong sundin ang utos ni Moses at ni Aaron. Kaya ang sabi niya, kayo na lang ba ang kinakausap ng Diyos? Naandoon yung pagsiselos. Dahil lang ang laging kinakausap ng Diyos ay si Moses at si Aaron. Itong si Korah, nagsiselos dahil sa posisyon. Nagsiselos. Pero sabi doon ni Moses, kung iyan ang palagay mo, sige, gawin mo natin ito sa araw na ito. Kung kayo ang tinawag ng Diyos, ipapakita ito ng Diyos. Nakita po natin sa chapter 16 ng mga Bilang, kung papaano pinakita doon ang pagsiselos ni Korah kila Moses at kila Aaron. Dahil ang gusto niya sila din na hindi sila ang tinawag doon. Ayaw pasakop ni Korah. Kaya naandoon ang pagsiselos niya kasi si Moses lagi ang nililid ng Diyos. Si Aaron at si Moses ang nililid. Kaya itong si Korah nagsiselos na naman. Kaya marami siyang sinasabi, ayaw nilang sumunod kay Moses. Pero sa katigasan ng ulo at ng sama ng pag-uugali ni Korah dahil sa kanyang pagsiselos, nilamon sila ng lupa na buhay. Buhay silang nilamon ng lupa. At ito po ang babala po sa ating lahat, Suriin natin ang ating mga sarili. Kung may mga ugali ba tayo nito para sa ating kapwa? Dahil ang parusa ng Diyos, sabi dito sa 12, napakalaking kahiyan at kasiraan ng puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Mga selfish. Laging gusto sila. Hindi ka sila pwedeng malamangan. Kasi kapag nakita na may pinagpapalang kapatid, naiinggit sila doon. Ganyan po ang mga ugaling hinahalimbawa dito ng Panginoon. Si Cain, si Balaam at si Korah, lahat ito'y pagsiselos. At ito ang sabi dito, napakalaking kahihiyan at kasiraang puri na sila'y makasama ninyo sa mga salusalong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Kita po natin ang espiritu ng pagiging makasarili galing sa demonyo. Wala siyang tinitingnan, basta siya lang ang tama, siya lang. Mali kayong lahat, kami nagsasadyos, kayo hindi. Pero pinabubulaanan ng kanilang mga gawa at pananalita ang kanilang kilos na sinasabing sila'y nagsasadyos, walang kapakumbabaan. Ano pa ang sabi po dito?
Maliban sa wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin, ngunit hindi nagdadala ng ulan. Mga punong kahoy na binunot na pati ang ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan. Wala kang makitang bunga. Iyan po ang hinalimbawa dito. Sa tagal sa gawain, nagba-Bible study, nagsisimba, wala kang makitang bunga. Dahil nag-iiral sa kanya ang inggit, ang puot, ang galit sa kanyang kapwa. At sasabihin sila'y nagsadya sa Diyos, kapatid, kung ito'y ikaw, nidadaya mo lamang ang iyong sarili. Dinadaya mo lang ang iyong sarili. Ang hiling ng Diyos, malinaw, walang kasalanang hindi napapatawad. Maliban na laitin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang hangad ng Diyos, magpakumbaba ka, aminin mong ikay makasalanan, isurrender mo sa Diyos ang laman ng iyong puot sa iyong puso. Dahil malinaw ang hinahangad ng Diyos, talikuran ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Pero the moment na nagmamatigas ka, parusa ng Diyos ang tatamasahin mo. Mahal tayo ng Diyos. Pinapaunawa niya sa atin bago pa ang lahat. Katulad kay Cain, binabalaan na ng Diyos si Cain. Kung ang umiiral sa galit, labanan mo yan. Dahil kapag nakapasok yan sa puso mo, sisirain ka ng kasalanan yan. At ganun, hindi siya nakinig. Nakita natin kung papaano niya pinaslang si Abel. Dahil umiiral sa kanya ang galit, inggit. Pero nagbabala ang Diyos bago siya parusahan ng Diyos. Si Korah, may mga babala. Pinanunawa ni Moses sa kanya na huwag kang ganyan. Nagpatira pa si Moses, pero hindi nakinig si Korah. Dahil ang gusto niya siya ang kilalaning leader. Ang gusto niya siya ang kilalanin na sila man din. Na hindi lang si Moses. Na malinaw sabi ni Moses, kung ang tinawag ng Diyos, siya ang nagkakausap sa tinawag. Diba? Kaya kung sabi ni Moses, kung yan ang palagay mo, sige. Sa ganitong oras, magdala ka ng ganito at ganito ipapakita sa atin ng Diyos kung sino ang tinawag sa ating dalawa. Kung ang mangyari sa mga taong ito, sabi ni Moses, ay mamatay sa sakit at karamdaman na hindi normal, sabi ni Moses, ako ang nagkasala. Pero kung may gawin ang Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng kanilang kaisipan, nagpapatunay na ang Diyos ay kakampi ni Moses. At mali si Korah. Anong nangyari? Hindi pa nga nagsasalita si Moses, nabiyak ang lupa at nilamon ng buhay ang pamilya ni Korah kasama ang kanyang mga anak. Ito po ang magbigay ng takot sa atin. Kaya ang espiritu ng pagselos, ang espiritu ng makasarili, I break this in the mighty name of Jesus. Kasi ito ang sumisira sa grupo. Ito ang sumisira sa samahan. Ang mga pagsiselos at pagkakampi-kampi, pagbabahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Mag-ibigan kayo, mahalin mo ang kasama mo sa church. Mahalin mo ang iyong kapatid. Pero ang titigas ng ulo, kahit ulit-ulit naririnig, lagi pa rin may mga kaaway. Gusto talagang maranasan ang parusa ng Diyos. Sa panahon na yun, sabi ng Panginoon, kapag nangyari na sa inyo ang bagay na ito, doon nyo mapapatunayan na ako nga si Yahweh ang nagsalita sa inyo. Hindi nagkulang ang Panginoon, binababalaan niya muna ang tao bago dumating sa punto na maparusahan dahil mahal ng Diyos. Hindi tayo ginawa ng Diyos upang bagsakan ng puot ayon sa kanyang salita. Ginawa tayo upang tamasahin natin ang kagandahang loob ng Diyos maging dito pa sa lupa hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tinuturoan tayong sumunod kayo sa akin. Ito ang Biblia, ang sundin ninyo, wag ang mga puso ninyo at isip ninyong sariling kaisipan dahil ililigaw kayo ng inyong sariling kaunawaan. Kaya tinuturoan tayo, make sure kung anong nababasa, sundin ito at sa ngalan ng Panginoong Hesus, tingnan mo ang iyong sarili kung ang ginagawa mo ay lead by the Holy Spirit o lead ng iyong kaisipan o masasama mong hangarin. Walang kapakumbabaan. Ano pang sabi po dito? Sila'y mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang maggawang kayaya, mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadiliman magpakailanman.
Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch nakabilang sa 7 salin lahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglalapastangan sa Diyos. Iyan po ang ibig sabihin na nagsasabing sila'y nagsasa Diyos pero hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Malinaw po, si Kristo Jesus is the Word of God. Kaya kung ayaw mong magbasa ng Biblia, ayaw mo, tinatakwil mo ang pakikipag-isa dito sa salitang ito, pues kalaban ka ng Diyos. Dahil napakalinaw po dito, masabi dito, dahil sabi dyan, ayaw nilang kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglalapastangan sa Diyos. Lapastangan sa Diyos. Ang sino mang ayaw sumunod sa Diyos ay nilalapastangan ang Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan mapamintas, sumunod sa kanilang mga pagnanasa, mayayabang at sanay mambula para makuha ang gusto nila. Diretso ko po 40 minutes na po ito, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon ngayong araw na to na ma-extend tayo ng kaunting minuto dahil napakahalaga ng aral na to, dahil talagang nandito ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Binababalaan tayo ng Diyos dahil ayaw niyang mapahamak at maparusahan ang sino man. Nawa anuman ang katigasan ng puso, anumang espiritu ang bumalot sa kaisipan ng sino man na hindi maintindihan ang salita na ito at baluktot ang kanyang kaunawan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, matanggal sa araw na ito. Habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, maalis ang talukbong ng iyong mga mata at makita mo ang katotohanan kung ano talaga ang tunay na galing sa Diyos at hindi galing sa Diyos. Malinaw kung ikaw ay magpapakumbaba, malinaw kung ikaw ay nandoon ng kahinahunan, at malinaw kung minamahal mo ang iyong kapwa, malinaw na galing sa Diyos ang espiritong nasa iyo. Pero anything na salungat dito, malinaw, galing iyan sa demonyo. Kaya paglabanan mo. Katulad nung sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ganyan ang iyong mukha? Hindi maipanta ang mukha mo sa galit. Dahil nagsiselos sa kanyang kapatid. Ano pang sabi dito? Verse 17, babala at mga payo. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinasabi ng apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa may sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may mga lilitaw na mga taong mapanlait. Mga mapanlait sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Laman. Kung anong gusto niya, yun ang gusto niya. At yan, sinabi na pinauna na, ito ang mga taong lumilikha ng pagkabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanilang espiritu. Anything nagkukos ng away-away, anything nagkukos ng kung ano-anong mga magkukos ng problema sa simbahan, iyan po malinaw dito, lumilikha ng ito ang mga taong lumilikha ng pagkabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Malinaw po ito. Sino mang nagkukos ng away? Kasi tayo po, mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, tinawag tayo mga peacemaker. Tayo ang nagre-reconcile ng mga away-away. Pero kung ikaw ang pinagsisimula ng kaguluhan sa simbahan, ang espiritu na yan ay hindi galing sa espiritu ng Diyos. Hindi galing sa pero ito ng Diyos ang ganyan, dahil ang espiritu ng Diyos ay pagkakaisa, pagmamahalan, yan na, pag-ibig, yan ang galing sa espiritu ng Diyos. Kaya hindi ka matututong magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa dahil mahal mo. Kapag mahal mo ang tao, kahit nakagawa yan ng pagkakamali, mamahalin mo. Ganyan ang pinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo. Puro tayong makasalanan, wala tayong ginawang tama, pero minahal tayo ng Diyos. Kaya yan ang tinuturo sa atin. Kung nakita mo kung ikaw ang tama, then mali ang kapwa mo, mahalin mo pa rin. Huwag kang magmataas na ipalagay mo ikaw ang mali. Ikaw ang tama at sila na lang lagi ang mali. So malino, Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal. Sa ating mga believers, ito po ang sabi. Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig
ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Mga believers, magmahalan tayo. Lagi tayo dito sa gawain magmahalan habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Sabi dito na magkakalob sa inyong ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kaawaan na ninyo ang mga nag-aalinlangan. Ito po, awang-awa tayo sa mga nag-aalinlangan na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kinakausap natin sila, pinapaabutan ng salita ng Diyos, pero talagang ang titigas ng kanilang mga puso. Kaya sa Diyos na natin, Lord, ikaw na ang bahala sa mga kasamahan namin na sobrang tigas ang puso at hindi talaga naintindihan kung ano ang katotohanan dahil nailigaw na sila ng masasamang damdamin. At ito ang sabi, kaawaan ninyo ang nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Itakwil. Mga bagay, mga taong ito nakasuklam-suklam, nilalapastangan ng Espiritu ng Diyos sa paanong paraan. May mga tao pong ganyan, nilalapastangan ang templo ng Diyos. At sa panghuli, bendisyon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman, magkapamahalaan at kapangyarihan mula noon una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Dakilang Ama sa langit, pinagkakatiwala po namin ang bawat maaabot ng salitang ito. Father God, we know na mas makapangyarihan ang iyong banal na Espiritu kaysa sa anumang espiritong naglilinlang sa mga tao, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo pang bati sa magkaroon ng karunungan na talagang maintindihan ang mga salita mo. Ilayo niyo po sila sa masasamang espiritong sumisira sa kanilang isipan, O Diyos. Salamat po, Amang Banal. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Ayan. God bless. Bye-bye.